Si Jesucristo na iyong anak upang pagkalooban kami ng kaligtasan. Sa banal na pangalan ni Jesus, ako ay lakas loob na dumudulog sa iyo. Taglay ang matibay na pananalig na ipagkakaloob mo ang aking kahilingan. Banggitin po ang ating mga kahilingan. Kung ito ay makakabuti sa aking kaluluwa at para sa higit na ikaluluwalhati mo. O mapagmahal na Ama, nagpapakumbaba ako at binubuksan ko sa iyo ang aking sarili upang tanglawan ng ilaw mong bigay, at sa tulong ng Espiritu Santo ay patuloy akong umunlad sa karunungan, kabanalan at lakas bilang iyong inampong anak kay Jesucristo, na namamagitan para sa amin magpasawalang hanggan. Amen. Ang orasyon. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkamuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga pong muli. Sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon, sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo'y maganak, tayo'y magsaya, bahay ng puon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap. Tayo'y magpunta, sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon, sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng anibersaryo ng pagtatalaga
ng Katedral ng Maynila, kasama ni Maria na ipinaglihing walang sala. Magpasalamat tayo sa Diyos sa ating katedral, ang inang simbahan ng ating bansa at tanda ng pananampalataya at katatagan ng diwang Pilipino. Manalangin tayo na sa ating pagtitipon sa hapag ng Panginoon, tayo'y mapalapit kay Kristo, ang buhay na bato, at sa kanyang pamamagitan tayo'y maging banal na templo ng Diyos. Kaya mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin pagsisihan ng ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa sa Diyos. Panginoong Hesus, dumating ka upang tipunin ang mga bansa sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, dumating ka sa salita at sakramento upang patatagin kami sa kabanalan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, dadating ka sa kaluwalhatian, taglay ang kaligtasan para sa iyong bayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan, upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo at makinig sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari. Pagkatapos nito, sa harapan pa rin ng buong bayan, tumayo si Solomon sa harap ng altar. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako sa inyong mga alipin. Wagas ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo.
Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo? Gayunman, pakinggan ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin. O Panginoon, aking Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin, araw-gabi, ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa lugar na ito. Pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayang Israel tuwing kami mananalangin paharap sa lugar na ito. Pakinggan ninyo kami buhat sa inyong tahanan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mo, sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri, buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng inyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabing silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Alleluia, 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 alleluia. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapate, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera, at ipinagtataob ang kanilang mga mesa.
Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapate, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay, ang tutupok sa akin. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibainin niyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, at itatayo mo lang sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Mga kapatid, napakahalaga ng simbolo ng templo para sa mga Hudyo. Ito'y ninais ni Haring David na itayo para sa Diyos, pero sinabihan siya, hindi ikaw ang magtatayo ng aking tahanan, ng templo, kundi ang isa sa mga anak mo. Kaya nga sa unang pagbasa, si Haring Solomon ang talagang nagpatayo ng templo. At napakahalaga para sa mga Hudyo ang templo. Kasi, kumbaga ito yung kanilang paraan upang mapalapit sa Diyos. Ito yung paraan para humingi sila ng biyaya sa Diyos. Ito din ang lugar kung saan sila ay humihingi ng tawad sa Diyos. Maging sa atin na mga Kristiyano Katoliko, napakahalaga ng simbahan, lalo na sa mga thunders. Napakahalaga sa kanila, kaya nga hindi sila pwedeng pigilan sa pagpasok sa simbahan. Magpupumilit yan. Nung sinabi, sige, pwede nang lumabas hanggang 65. Naku, mas marami pang lampas 65 ang nagkukumahog na gustong pumasok sa simbahan. Lalo na yung nakasagsagan ng COVID-19. Hindi pwedeng lumabas. Kay daming mga kapatid natin, lalo na ang mga gayot, mga thunders, talagang bakit? Wala nang simbahan. Ayaw nila ng misa ng online. Siyempre naman, kasi maiistorbo ka talaga, hindi ka makapag-concentrate. Lalo't higit hindi mo matatanggap si Jesus. Iba pa rin yung natatanggap mo siya kaysa nanonood ka lang para bagang merong gustong ipatikim sa iyo pero advertisement lang. Ganito kasarap. Anyan, hanggang paningin ka lang. Yung nga sinasabi nila, hanggang picture na lang tayo ngayon. Wala nang aktual. Lahat na lang, magbabakasyon tayo sa ganito, puro picture. Kakain tayo sa ganito, picture. Lahat na lang picture. Iba pa rin yung nahahawakan mo at natitikman mo. Kaya napakahalaga itong ating pagdiriwang, pagtatalaga sa Katedral ng Maynila bilang inang simbahan ng buong Pilipinas ay napakahalaga sapagkat ito'y sumisimbolo sa atin. Tayo ang tunay na simbahan, hindi itong istrukturang ito. We are the church. Kaya nga, isang paanyaya sa atin tulad ni Solomon, sabi niya, pwede ba itong maging tahanan ng Diyos? Parang tinatanong ni Solomon, ikaw ba? Bilang bahagi ng simbahan, pwede ka bang maging tahanan ng Espiritu ng Diyos? Anong klase kang templo? Yan ang tanong. Baka may tulad ka dito sa mabuting balita. Isang templo
na maraming nagtitinda. Maraming negosyo. Nandoon ang Diyos, pero mas marami ang negosyo. Parang sa isang bahay o di kaya isang establishmento o tindahan. One time, nag-blessing ako. Katabi po ng Santo Niño ay ang pusang laging kumakatok sa kanyang kanan. Sa kaliwa naman, nandoon din si Buddha, na napakalaki ang tiyan, bundat na bundat, sign of abundance daw. Sa kabila naman, nandoon din ang Puong Nazareno. Katabi naman ng Puong Nazareno, ang palakang may kinakain na barya. Tapos, meron pa siyang isa pang pampaswerte. Makikita niyo yung pagiging sigurista ng tao. Baka hindi gumana kay Santo Niño, doon muna tayo sa pusang kumakatok. Baka sa puon hindi rin gagana. Doon na tayo sa palaka na laging nakakagat ng barya. Ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Ang para sa mundo ay para sa mundo. Sabi ko sa kanya, tanggalin mo yan kung gusto mong basbasan ko ang iyong tindahan. Sana tinanggal niya talaga. Baka tinanggal niya lang. Pagkatapos ng blessing, binalik niya uli. Kaya mga kapatid, ito isang paanyaya na sa atin ng Diyos. Kung gusto natin na tayo'y maging bahagi ng templo, sana wala nang ibang nandyan sa iyong puso. Yan ang luklukan ng Diyos, ng Espiritu. Sana siya lang talaga. Kasi hindi pwede Diyos at Diyos-Diyosan na pwede mong ipagsama. You cannot serve two gods. Dalawang pagsisilbihan. Ang Diyos lang. Kung siya ang tunay na iyong pinaniniwalaan na magbibigay sa iyo ng buhay, ng kaligayahan, itong mga Diyos-Diyosan, wala iyan. Tingnan mo itong panahon ng pandemya. Pinapakita sa atin, walang silbi ang anumang bagay sa mundo. Yung ginagawa nating mga Diyos-Diyosan, wala iyan. Kaya ganoon na lang ang galit ni Jesus. Kasi hindi nila binibigyan ng halaga ang templo, ang tahanan ng Diyos. Tayo kaya, binibigyan ba natin ng halaga ang templong ito? Inaalagaan ba natin ang templong ito? O baka naman, tulad tayo nitong mga Hudyong ito, ng mga Pariseyo, at sino pang nangangalaga sa templo, na banal lang pagpasok sa simbahan, paglabas, ibang usapan na. Parang anghel pagpasok, paglabas, parang hinubad lang. Sana sa labas o sa loob, tayo'y mananatiling banal, kalugod-lugod sa Diyos. Hindi lang papasok sa simbahan, saka lang tayo maging banal. Maging sa bawat minuto at oras ng ating buhay, tayo ay magiging tunay na templo ng Diyos. Siya lang at wala nang iba. Wala nang negosyo pa na nandyan sa loob. Hindi pwede na Diyos, pera. Pera, Diyos, pera, pera, pera. Mas mataas ang pera kaysa sa Diyos. Pag hirap na at wala ng pera, Diyos na naman. Para dumami ang pera. Tapos pag dumami na, bumababa na naman ang Diyos. Parang ulong-sulong tayo. Sa Diyos, hindi. Sa Diyos, hindi. Alin ba talaga? Kung tayo ay kabahagi ng katawan ni Kristo, kaya nga sabi niya, sabi ng mga Hudyo, ano ang palatandaan mo? Bakit mo ito ginawa? Kasi ginawa talaga nilang negosyo ang templo. Siyempre, meron silang komisyon doon. Ito mga Pariseyo, ang mga namamahala sa templo. Kaya nga sabi ni Jesus, bilang tanda,
Kahit na ginawa nyo yan ng ilang taon, kaya kong ipapatayo yan 3 araw lang. Ang kanyang tinutukoy, ang kanyang katawan. Kaya sabi ni Jesus, itong inyong nakikita ay walang matitira. Kung pupunta kayo ng Israel, no, makikita nyo, walang naiwan sa templo. Naging pulbo. Ni isang bato, wala nang nakatayo. Ang naiwan na lang, yung pader. No? Pero wala na yung pader niya talaga. Yung pader nang nandun sa baba. Yun ang ginagawa nilang dasalan. Tinatawag na Wailing Wall. Doon sila umiiyak. No? At yung mga Katoliko naman, doon nagsusuksok ng kanilang mga wishes, no? Ng kanilang mga panalangin. Well, nagkatotoo naman yung aking sinuksok. Nagsuksok din pala. No, nagdasal din ako doon, no? Doon sila nagdadasal yung mga Hudyo, no? Kasi wala na talaga, hindi na maitayo itong templo sapagkat nung masakop ng Muslim, nagtayo na ang Muslim ng tinatawag na Dome of the Rock. Yung makikita mo sa internet na parang ginto. Ginto talaga yung dome. Tapos sa loob din noon, no? Kung saan yung templo, tinayuan din ng moske, ng simbahan ng mga Muslim. No? Kaya itong lugar na ito ay pag-aari ng tatlo or 4. No? Muslim, Hudyo at Kristiyano. Kaya lang, mas marami ang Muslim kasi nandoon ang kanilang simbahan. Kaya mga kapatid, nawa, no, naisin natin na tayo ay maging tunay na templo ng Diyos. Sana siya lang talaga ang nasa atin, wala nang iba. No? Sana siya lang ang nag-iisang Diyos, wala nang Diyos-Diyosan. Nawa siya lang ang mananahan, ang Diyos ng pag-ibig at hindi ang Diyos ng kayabangan, ng iba pang kasalanan. Kung siya ang mananahan sa atin, tayo'y magiging isang mabuti at kaaya-ayang templo para sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating inang simbahan, ang Katedral ng Maynila, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumatawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan ng ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mga kapatid, sa katahimikan, idalangin natin ang ating personal na kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa aming pagdiriwang ng pagtatalaga sa Katedral ng Maynila, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling nagkakatipon sa iyong hapag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa pag-aalay.
Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Midaming. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong spirito. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa aming kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inialay dito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay, dalanginang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na maikapagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo, palagi ng makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niyang tinapay, tuminga
ala sa iyo, Ama, Ama, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Tumingala sa iyo, Ama, Ama, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang sposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Mga kapatid, tinuruan tayo ni Jesus na tumawag sa Diyos bilang ating Ama. Ngayon, dasalin natin ang dasal na tinuro niya sa atin.
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming katalin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Para sa mga taong nasa labas, kapayapaan sa inyo, at sa mga nakikiisa sa atin sa live streaming. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyinyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ngayon tatanggapin natin, for the meantime, itong pandemya, ang katawan ni Kristo sa ating mga palad. Ang kaliwang palad po ay nasa ibabaw ng kanan na palad. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na
at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Mighty God, Lord of all. Lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang kami panahanan ng iyong kagandahang loob, at sa tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng mahabagin at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sama-samang ipangalat ang pag-ibig ng Panginoon, sama-samang tamasahin kaligtasan ng Panginoon. Tunay ang saya, tunay ang ganap, dulot ng poon, awa at habag, ating tinanggap.
kanyang salita, ating tinanggap, katawang banal, sama-samang ipangalat ang pag-ibig ng Panginoon, sama-samang tamasahin kaligtasan ng Panginoon. Magandang umaga po. Atin pong pagnilayan ang mga